Hello, magandang araw sa lahat at kamusta kayo? Romy Sabaldan muli at nandito tayo ngayon sa ma-apply over naman. Matagal na natin itong hindi ina-update ang construction na ito na abot rin pala ito sa 1.3 billion pesos. Yan, yung umpisa niya mga ilang taon na drilling rigs lang makikita natin. Wala pa yung superstructure niya at saka hindi busy kasi dito sa one side ay hindi pa tinanggal ito para sa kanyang road widening. At ito na ngayon ang ma-apply over na noon makikita natin ay binubungkal pa lang ng mga drilling rigs. Nakatayo na yung isang napakalaking superstructure ng ma-apply over at ito yung dati naman niya yung ginagawa niya ganyan kalaki yung kanya yung pile capping sa pile foundations niya. There are 12 pile foundation kada puste. Yung mga naglalakihang puste, nag-iisa nga lang siya, single pier lang siya. Pero napakalaki ang kanyang diameter. Mahigit 4 meters. 4 meters something yung diameter niya. So napakalaki dahil mga malalaking truck ang dadaan dito Kagaya niya mga container trucks. At itong video na ito ay umabot na sila dito sa road connector. Ito na yung ginagawa. Yung MSC walling ay nakapagpatong na sila, nakapag-umpisa na sila ng MSC walling. Yung mabibigat na blocks, MSE blocks para sa kanyang road connectors, uphill and downhill slope. Yung gentle slope niya papunta doon sa road decking ng flyover. Maraming mga backhoe ang nakadeploy ngayon dyan. Ito yung panorama naman kung nasa taas ka na pag natapos na ito, pag nadadaanan na ito. Ito yung mga building na makikita mo papuntang Maa hanggang doon sa labas ka sa MacArthur Highway. Mahigit 3 kilometro din ito or 4 ang layo nito sa Bucana Bridge. Yung ilalim niya noon, yung ginagawa yung pile foundations niya, yan yung malalaking butas. Ang lalim ng pile foundations niya sa 12 na individual vertical foundations na yan, ay maabot yan ng mga 40 meters. Ang lalim niyan. Kasi inland nga lang ito, hindi kagaya ng mga ginagawang tulay sa mga shorelines natin na umabot hanggang 70 meters ang lalim ng nakatayong mga pile foundations niyan. There are 12 pile foundations, mga malalaki din ang diametro ng pundasyon na yan na vertical bago yan ginawa ng pile capping na napakalaki naman yung pile capping. Di mo makikita yung pile capping dito kasi kalsada rin ito. Di kagaya doon sa mga tulay sa mga shorelines natin. Ayan yan yung pile capping niya kung saan nakatayo na rin yung mga bakal ng poste ng tulay. At ito na nga ngayon siya ang concentration ng trabaho sa road connector para madaanan na ito. Yung sinasabi natin na baka magkaroon na tayo ng bagong flyover sa bagong taon ng 2026. Malamang kung kasi naging mabilis na ang trabaho nila ngayon at saka ito na lang lahat ng superstructure niya, lahat ng substructure at saka superstructure, yung mga critical construction works ay tapos na. At ito, magtatambak na lang sila dito
pag tumaas na itong mga MSE walling na naumpisahan na rin. Yan doon naman sa kabila, going south papuntang Bangkal, ay nandoon din ang concentration ng trabaho. Marami ding mga natanggal na bahay dyan pala, mga structures, kasi nga dahil sa road widening. Yan, makikita mo, tinatrabaho na ng isang crawler cranes ang road widening. Kaya dito sa side papuntang south, going south papuntang Bangkal at hanggang Ulas at doon naman sa Mintal, yan na makikita mo yung mga natanggal na ng mga structures, may naiwan pa para sa isang malapad na kalsada o isa pang lane sa road widening. Dito sa traffic o ruta papuntang Bangkal at saka Mintal hanggang doon sa Turil ay mas marami ang dumadaan yata dito kasi umaga, hapon hanggang alas 7 ng gabi napakasikip ng traffic sa lugar na ito at saka matagal ang pila ng mga sasakyan dito kasi nga sumikip na siya papunta doon, nagkaroon na ng bottleneck doon sa may abutment area. Dito meron pa siyang 2 hanggang 3 lanes na mga sasakyan na dumadaan. Pagdating mo doon sa doon mismo sa may flyover, sa ilalim ng flyover, isang lane na lang ang dumadaan doon. At dito nga, itong area na ito ay ginagawa yung road connector o yung road approach ng malaking tulay na ito. Umabot rin pala ang budget nito sa 1.3 billion pesos. Yung bagong yung nakalista dyan sa billboard ay abot siya ng 1.3 billion pesos. At dito kasama na ang road widening sa project na ito. Yan na yun, no? So magdagdag pa sila ng isang lane dyan at tinanggal na yung mga puste ng Davao Light at pinalitan na ng mas malaking puste. Yung metal o aluminum ba yan? Yan, no? Yung mas malaking puste na yan at saka mas mataas ang mga puste na ipinalit doon sa mga maliliit. Dito makikita natin na inumpisahan ng magtambak ang road connector, yung road approach. Kasi yan, nag-umpisa na nga sila, makikita mo, nag-umpisa na sila ng pagpatong-patong ng mga MSE walling. At mas marami ka ng mga construction workers na makikita dito ngayon. Biglang bumilis ang trabaho dito at sana nga kasi nga masyadong sakripisyo ang ginagawa, malaking sakripisyo ang ginagawa ng mga motorista dito, napaka-traffic. Doon sa taas makikita na natin na umabot na sa abutment area yung pagbabakal para doon sa parapet o yung mga guardrails niya. Yan, o. Yung guardrails ng hindi malayo ang design nito sa dinadaanan na natin na yung ngayon na flyover sa Agdao. Halos pareho lang, may center line din at saka 4 lanes at saka yung guardrails na yung parapet ay pare-pareho ang design nito sa Agdao flyover.
ito na yung sa ilalim ng flyover mismo na binubungkal na ngayon ng mga crawler cranes para palakasin naman ang mga base ng idadagdag na isa pang lane dito sa MAA flyover. Masyadong turtle face din ang traffic dito eh. Mas mabilis-bilis doon sa on the side going to MAA at saka going straight to Buhangin. Dito going to Magtuod, ang medyo masikip ang traffic dito. Yan o, makikita din natin na nabubungkal na yung mga lupa dito. At wala na yung mga dating mga structures dito. Kasi nga, tatapusin na nila ito. Pag natapos na ito, sana inuna ito eh. Inuna itong yung road widening niya para mas mabilis ang takbo ng traffic bago pa man itong paggawa ng flyover. So muli, hanggang dito lang muna tayo sa pinaka-latest update natin sa MAA flyover. Isa sa mga pinaka-importanting kalsada o highway na dito ginagawa sa Carlos P. Garcia Highway going south to Bangkal at saka going north to Buhangin hanggang sa doon sa Panabo, Tagum. Ito naman papuntang Cagayan de Oro, Bukidnon at saka Davao del Sur. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat.